Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyo mga kababayan ko. Andito na naman tayo sa aking munting channel mga kababayan. Magbigay komento lang tayo sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran, mga kababayan. Patungkol na dito sa ating bagong administrasyon, Kasi sa ating presidente nga si PBBM, si kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Junior, si Junior mga kababayan. Successful pala mga kababayan yung nagiging maisog rally doon sa USA. Nakarating doon si Attorney Vic Rodriguez. Kahit pa may narinig tayo mga kababayan nga sinubukan siyang harangin sa immigration, pero nakarating si Attorney Vic Rodriguez sa maisog rally nga ginanap doon sa USA. Pabalik-balik kayo sa mga kababayan sa maisog rally na yun, prayer rally na yun. Hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lang ka balisa ang administrasyon kung may paparating na rally. Lahat ng effort mga kababayan ginagawa talaga nila, hinaharang talaga nila ang maisog rally nga hindi ito maisagawa, hindi ito sa katuparan mga kababayan. Nakikita naman natin sa ginagawa nila 3 beses na. Una-una sa Bustos, Bulacan. Ang ginagawa lang mga kababayan, isang pattern lang. Gumagamit sila ng mga heavy equipments o mga truck, mga heavy truck talaga ginagamit. Yung sa Bustos, Bulacan, yung dapat pagdaosan ng rally, ni-obra din nila. Okay na yung nagkakasundo na. Pero andoon yung pananakot at tinatakot yung may-ari ng lupa. Tapos binakura nila yung lote. Tapos yung paglalagyan sana ng stage mga kababayan ay pinaradahan bigla ng truck, isang trailer truck. Ang kasunod naman yung doon sa balikan natin yung doon sa Dumaguete mga kababayan, sa Freedom Park. Ito na naman, ganun ba naman, naulit na naman ang ginagamit nila yung mga agriculture equipment, mga traktor. Mga kababayan, isang pattern lang ang ginagawa na. Tapos pangatlo sa Tacloban, maisog rally, free rally mga kababayan sa Freedom Park ulit. Ito na naman mga kababayan, ang nilalagyan na naman ng mga truck, sandamulag nga mga heavy truck. Kasi biglang nagkaroon ng auction mga kababayan, kaya ginagawa ang yung showroom yung ginagawang showroom yung tindahan ng truck yung mga kababayan. Pagdaosan sana ng rally yung Freedom Park ng Tacloban City. Ayun, wala na namang nangyaring rally mga kababayan. Tapos yung nandoon sa USA, ang doon sa China mga kababayan, malayang nakapagawa ng maisog rally ang mga nasa sa Hong Kong. Diba yung Hong Kong mga kababayan, tulad ng nabanggit ko sa naunang vlog ko, yun isang communist country. Pero baliktad sa communist country mga kababayan, malayang nakapagsagawa ng rally ang ating mga kababayan doon at wala pang permit. Nagrally sila na walang permit. Walang nanggugulo sa kanila. Hindi natin bayan yun. Yung mga Pilipino doon mga kababayan, mga OFW, nagpunta sila doon para magtatrabaho. Kumbaga, sa madaling salita mga kababayan, mga Pilipino doon ay alipin. Mga alipin sila. Mga trabahante sila doon, dumadayo sila doon para magtrabaho, maghanap buhay. Pero nasagawa nila, malaya silang naisagawa mga kababayan ang doon.
isang peaceful nga maisog rally. Samantalang dito sa ating bansa mismo, sa ating lupain, sa ating inang bayan, ng mga Pilipino, mismo dito nagawa ng isang pagtitipon upang maihayag sa kanilang mga, ang ating mga saloobin, mga kababayan. Dito tayo sinusuppress, no? Dito mga kababayan, sinisiil ang ating karapatan. Sinisiil ang malayang pamamahayag dito sa ating bayan mismo. Ito, ang ating bayan ay isang naturingang democratic country, mga kababayan. Pero sa ngayon, tayo'y hindi ito democratic, mga kababayan. Tulad ng sinabi ko ng mga nakaraan kong vlog, ito ay isang democracy government, mga kababayan. Itong ano natin ngayon kay PBBM. Hindi ito democratic country, mga kababayan. Ito ay isang democracy country tayo ngayon, no? Kumbaga, mga kababayan, ito ay isang autocratic government, itong ano ni PBBM. Parang diktadorya din, mga kababayan. Hindi siya ano ng martial law, declare ng martial law, pero nasa ilalim tayo ng martial law na sistema. Mas matindi pa nga, kababayan, kay Marcos Sr. Kay Marcos Sr. ang martial law noon, dinideclare talaga. Pero ngayon, mga kababayan, malupit. Kasi pagka hindi ang isang government official at hindi sumusunod sa kagustuhan ng Malacanang, mga kababayan, ay yun ang nangyayari. Tanggal, no? Suspende, lalagyan agad ng kaso, mga kababayan. Marami ilang government official na ang nangyari. Itong huli ngayon, mga kababayan, itong sa Bohol. Paano na ang mga tao sa Bohol, mga kababayan? Ilang official yung sinuspindi ng 6 months mula sa gobernador. Ilang opisyal yun, mga kababayan. Paano pa ang serbisyo ng mga taga Bohol? Paano na ang mga Bulanon ngayon? Paano makarating sa kanila ang serbisyo ng gobyerno nang wala na ang kanilang mga opisyal? Sinuspindi. Ito ay napakalupit. Ito ay napaka-crazy, mga kababayan. Kaya ito ang tinatawag ko, itong gobyerno ni PBBM ay isang democracy nga pamumuno, nga mga kababayan. Kasi itong ginagawa niya hindi na makatuwiran, mga kababayan. Dapat doon na lang sa Bohol ang sunod nga pagdausan ang maisog rally. Kasi wala na parang sinira na ang Bohol, mga kababayan. Talagang sinira na ng administrasyon. Walang palipaliwanag, mga kababayan. Diba, isa yan ay isang autocratic na sistema ng gobyerno. Walang pagka sinabi, sige, suspindi yan. Sige, patawan ng kakulong parusa yan. Walang palipaliwanag. Basta suspindi ka. Yan ay isang pananakot din, mga kababayan. Isang uri ng pananakot. Kaya, ang isa, yung mga mayor, mga kababayan, takot silang sumuway, takot silang manindigan dahil nga, yun ang gagawin sa kanila. No? Lalo na kung ang isang mayor hindi na lang sa mayor, mga kababayan, lalo na kung ang isang government official o kaya kahit anong posisyon mo sa gobyerno, mga kababayan, pag hindi ka susunod sa Malacanang o kaya hindi ka susunod sa isang tao o wala namang mandato sa mga Pilipino, ay gugurgurin ka. Kahit pa nga yata general, mga kababayan, ngayon parang hindi na. Pagka ang isang tao, mga kababayan, ay wala talagang panindigan, hindi handang isakripisyo ang sarili niyang career para sa mga Pilipino, para sa inang bayan, ay titiklop talaga, mga kababayan. Kung ang kanyang pinoprotektahan lang kay ang kanyang posisyon o kapangyarihan, mga kababayan, obligado talaga siyang susunod. Wala na siyang magawa kundi talikuran ang mga Pilipino, talikuran ang konstitusyon para lang sa kanyang career o kaya lang para sa kanyang posisyon.
na iniingatan. Katulad ng binanggit ko mga kababayan sa una kong vlog, patungkol dito sa mga men in uniform ha, mga PNP o mamilitar. Kaya ko ito nabanggit mga kababayan kasi naaabuso mga kababayan pati ang sistema ng ating EEP. Parang nadiktahan mga kababayan. No? Para bang nagagamit sa isang pribadong individual ba, ano bang pagka dito, hindi ko gaano maipaliwanag ang tawag ko. Kumbaga sa isang tao mga kababayan nga hindi naman siya ang commander-in-chief, pero nakikialam siya sa ng mga militar, lalo na dito sa intelligence unit ng mga kababayan. May paliwanag dyan si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan, kasi matagal din yan siya kasama sa ni PBBM. Kaya hindi tayo, ang natin mga kababayan, sinasabi ko, nagabase lang din ako sa report ni Random TV. So, mga kababayan, pagka mamaya sabihin naggawa lang tayo ng nabasa ko lang mga kababayan sa vlog ni Bias Random TV. Nagko-komento lang ako dito mga kababayan sa tungkol dito sa Maisog Rally. Ang Maisog Rally mga kababayan, kaya ayaw na ayaw talaga nilang marinig. Ayaw na ayaw nila mga kababayan nga masagawa ang Maisog Rally kasi andyan si PRRD at saka yung iba pang mga dating opisyal mga kababayan. Kasi si PRRD hindi rin natin masisisi mga kababayan kung talaga ngayon papalag siya sa pamumuno ni BBM kasi napapalayo na sa mga kababayan. Kung naligaw, sa naligaw mga kababayan, talagang lumayo na ng lumayo mga kababayan sa layunin ng ating dating administrasyon. Kasi parang na mga kababayan, nalayo na ang sistema ng takbo ng ating panggobyerno mga kababayan, napalayo na sa problema na hinaharap ng ating bayan ngayon. Kaya isinilang itong Maisog Rally mga kababayan. Ang Maisog Rally hindi naman yan layunin mga kababayan nga pabagsakin o kaya sisirain ang pamumuno ni PBBM, kundi gigisingin lang mga kababayan. Gigisingin lang sana ang ating mga government official ngayon. Kasi sa dami-daming problema ng ating bayan nga hinaharap, iba ang kanilang pinagkaabalahan mga kababayan. Ang layunin lang naman sa Maisog Rally mga kababayan, katulad ng transparency, no? Magiging transparent ang ating mga sa gobyerno mga kababayan, ating mga government official. Accountability. Yan lang naman ang inaano sa Maisog Rally. Paalala lang sa kanila mga kababayan. Kailangan magiging transparency sila. Accountability. Peace mga kababayan. Importante yan. Yung natin mga kababayan. Hindi yung napapalapit na tayo malapit na tayo sa napipinto sa isang digmaan mga kababayan. Wala tayong kalaban-laban dito. Security. For sovereignty mga kababayan. Ayun lang naman ang ayaw ng natin yan mga kababayan, ng ating administrasyon nga malaman yan sa buong sambayan ng Pilipino. Marami kasi silang itinatago mga kababayan nga ayaw nilang mamulat ang ating mga kababayan. Pero matagal nang gising ang ating mga kababayan, mga kaibigan, di ba? Mula noong tayo nabudol ni PBBM, nabudol tayo ng nakarang eleksyon, kaya ito tayo ngayon ay nagkagulo-gulo, naghihirap ng ganito. Dahil nga nabudol tayo, maging si VP Sara mga kababayan, nabudol din, di ba? Nagamit din siya Hindi na lang siya lumaban pagkapangulo, tumakbo kasi pa siya, simpatiya pa, nabudol din siya. Kaya sanib siya, siya ni PBBM na mag-vice. Talagang nabudol tayo lahat mga kababayan. Kaya lang naman si PBBM talaga nagiging presidente dahil sa boto rin natin at dahil sa mga Duterte.
Kasi kung hindi dahil sa mga Duterte, mga kababayan, hindi naman sila makakabalik talaga sa pwesto, sa totoo lang. Diba nung panahon pa nga lang ng eleksyon, mga kababayan, di ba? Nakita naman natin kung anong ginagawa nila sa kampanya kay PBBM. Yan si Jessica Soho, mga kababayan, di ba? Anong ginawa ni Jessica Soho, di ba? Ilang beses niyang ano si PBBM. Nung kinorner pa niya, gusto niyang haharap si PBBM sa isang interview. Yung hindi sumipot. Kasi pag sumipot si BBM noon, mga kababayan, sigurado corner si BBM, mapapahiya lang. Saan si PBBM, mga kababayan, nabigyan ng pagkakataong makilala talaga ang kanyang ano, ang kanyang plataforma. Kay Apollo Kibuloy, mga kababayan, tanging si Pastor Apollo Kibuloy ang sumalo sa kanya. Ang nag-ano sa kanya na isang debate, mga kababayan, nga magiging nagmumukhang tao siya, nagmumukha siyang matalino. Ang SMNI lang talaga, mga kababayan, ang TV network na sumalo sa kanya, ang nag-promote sa kanyang kandidatura. Kaysa nakilala ng gusto, mga kababayan. Pinapabango siya ng SMNI. Pero, likas talaga ng walang hiya, walang utang na loob itong mga Marcos, mga kababayan. Although hindi naman lahat, kasi si Senadora Amy Marcos, ngayon para siyang naipit sa nag-uuntugang malalaking bato. No? Masakit man kay Senadora Amy Marcos nga medyo si PBBM ay ganito ang ano natin ngayon kay BBM, mga kababayan, dahil sa kanyang ginagawa. Pero ayaw din ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan, nga makipag ano sa mga Duterte. Kumbaga, nag-anim pa rin siya ng malaking utang na loob sa mga Duterte. Unang-una doon, si PRRD lang naman talaga ang presidenteng nakapagpalibing sa kanyang ama, mga kababayan. Ngunit hindi na yan naisip ni PBBM. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi naman talaga sila makabalik sa pwesto, mga kababayan. Kaya itong nabigyan sila ng pagkakataon, gaya lang, naiba ang takbo sa isip ni PBBM. Malayong malayo sa kanyang ipinangako noong kampanya ng sa eleksyon, mga kababayan. Nagiging ano siya ang dati nangangakaw, nagpakilala ng isang maamong tupa. Ngayon, mga kababayan, ay isang mabangis nga leon. Biglang naging isang mabangis nga leon, mga kababayan. Paano naman di masabing isang mabangis nga leon, mga kababayan? Anong ginagawa niya ngayon, di ba? Yung mga katulad ng ginagawa niya sa SMNI. Yung ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung ginawa niya kay Governor Edwin Hubahib. Yung ginawa niya kay Governor Mamba. Nga pumalag lang si Governor Mamba patungkol doon sa EDCA, mga kababayan. Ayun. Diba? Baklas, nagorgor kung sabi nila, nagorgor. Yung ginawa niya kay Miora Alice Goo. Tapos itong huli, ang ginawa niya sa mga government official. Kawawa itong buhol, mga kababayan. Yun pang ginawa na sa Davao City, mga kababayan. Hindi natin alam, may binabalak. Ang gusto talaga ng mga kababayan nga mawala pagdating sa midterm election, nga wala ng Duterte nga makatayo sa ano, lalong-lalo na itong 2028, mga kababayan, nga national election, presidential election. Ayaw na ayaw nila makarating pa sa year na yon ang mga kandidatura ng mga Duterte, mga kababayan. Yun talagang target nila. Ang daming mga isyu na dapat harapin ng ating gobyerno, mga kababayan, patungkol sa kahirapan. At saka isa pa, mga kababayan, itong sa Maisog Rally talaga, kasi transparency ang ano, magiging transparent government talaga ang isinisigaw ng mga tao natin dito, mga kababayan, para malaman natin, lalong-lalo na dito sa ano talaga, mga kababayan, sa national budget, no? Itong ano natin, mga kababayan, nga hindi nila sinasabi, itong budget natin sa 2024, no? Ito ay nagkahalaga ng ano, malakas ka.
Ito ay nagkahalaga mga kababayan ng 5.768 trillion pesos mga kababayan. Walang congressman nga nagbanggit niyan sa publiko. Utang yung pera na yun mga kababayan. 5.768 trillion pesos mga kababayan ang budget sa 2024. Kaya ayaw nila mga kababayan nga magkaroon talaga ng maisog rally kasi yan mga kababayan, isa yan sa mababanggit yung halaga na yan. Ayaw nilang malaman sa taong bayan. Tapos yan pa mga kababayan, ang masaklap dyan, ito, balikan natin yung kay Vice President Sara Duterte. Itong 5.7608 mga kababayan, o 768 trillion pesos mga kababayan, mayroon ditong nakabukod nga 800 billion nga unprogrammed fund mga kababayan. May 800 billion nga ang unprogrammed fund. Sabi nga ng yan ay labag daw sa ating konstitusyon. Ipinagbabawal na daw yan. Mayroong nagalaan mga kababayan nga 800 billion ha. Magic to mga kababayan. Naka-unprogram pa yan. Bakit napakalaki ng budget na wala pang kumbaga walang direksyon mga kababayan kung saan mapunta yung budget na yan. Samantalang ang nire-request ng ating butihing Vice President, itong DepEd Secretary, ilang excuse me, pumuputok mga kababayan. Tinatamaan tayo ng ubo. Saglit lang mga kababayan. Okay, tuloy tayo mga kababayan. Hinarang mga kababayan. Hinarang itong confidential fund ng ating butihing Vice President. Ang ating Vice President mga kababayan, nagtrabaho lang ng matino. Itong confidential fund mga kababayan, hindi inaaprobahan at pinigilan ito ni Martin Romualdez. Ano ito mga kababayan? Ang una talagang pumalag dito, itong mga tatlong kingkoy dito sa Kongreso. Sinasang-ayunan din naman ng ibang mga congressman. Di natin malaman mga kababayan kung itong ibang congressman kung ewan ko. Di natin maintindihan. Samantalang mga kababayan, itong confidential fund na ito mga kababayan, maraming tayong mag-aaral mga kababayan sa mga liblib nga mga lugar na sa mga kabundukan nga mga kanayunan mga kababayan nga hirap mag-aral ang ating mga estudyante dahil malayo sila sa paaralan. Marami ng paaralan nga itinayo si PRRD noong kapanahonan ni PRRD pero hindi pa sapat mga kababayan, talagang kinulang pa. Kasi panahon ni Aquino mukhang hindi naman yata nakatutok sa si Aquino sa DepEd, tapos ang mga pinuno ng DepEd noon mga di naman natin ipagkaila mga kababayan nga makurap din ang DepEd. Parang mas nangunguna pa nga yata ang DepEd kung hindi ako nagkamali sa PNP sa kakurapan. Kasi pag sinabing kurap, ang ituturo agad ng mga tao ang PNP. Hindi nila ang naisip ang DepEd isa ring kurap mga kababayan. Kaya tamang-tama din ang si Secretary Sara Duterte ang nailagay diyan sa DepEd. Tama yung pag-appoint ng PBBM sa kanya. Kasi ang confidential fund mga kababayan, kaya tumututol yung tatlong legal front ng CPP-NPA nga nakaupo sa Kongreso mga kababayan. Kasi sila ang masasagasaan niyang confidential fund na yan. Ayaw nilang maedukar yung mga kabataan na sa liblib nga mga kanayunan, yung sa mga liblib nga lugar mga kababayan. Kasi pag naedukar yung mga kabataan, ang nabigyan ng tamang edukasyon at makapag-aral, hindi na nila gaano mabula yan mga kababayan, hindi na nila ma-recruit yan, mahihirapan sila mag-recruit ang mga yan. Kaya ayaw ng mga komunistang grupo nga ma-develop talaga mga kababayan, yung mga liblib na lugar. Ayaw nilang ma-develop kasi yun ang gawin nilang propaganda laban sa gobyerno. Sasabihin nila nga pinabayaan ng gobyerno, hindi sila iniintindi, hindi sila sinusuportahan ng gobyerno. Ngayon, yung nila na yon, propaganda,
Yan ang isa din niyang target nga sisirain ang Vice President mga kababayan. Naaayon na rin yun sa LTFL-CA. Diba? Kaya ito si Risa Hontiveros mga kababayan, di natin alam kung ano rin, kung ito ba'y para sa bayan o ito ay para nagiging senador para lamang sa isang ano ba to, isang posisyon o isa-isang ano mga kababayan. Tawag nito, kumbaga kapangyarihan. Kini-question niya ito mga kababayan, kini-question na hindi niya iniisip na sa ginagawa niya, maraming kabataan ang napagkaitan ng karapatang mag-aral ng matiwasay dahil sa ginawa niya. Diba? Kung siya ay makabayan, mga kababayan, pati itong tatlong itlog sa Kongreso, kung sila ay makabayan, hindi nila dapat yun pini-question mga kababayan. Kaya lang, ito'y salungat sa kanilang adhikain nga lulukuhin ang mga inosente nating mga kababayan Pilipino nga gusto nilang hindi maedukar mga kababayan, parang madali nilang mautok, madali nilang mabrinwas at madalas kabundukan, parang gawing mandirigma. Yun ang katotohanan dyan mga kababayan. Ang masakla pa, ito mga congressman natin, bakit hindi yan siyasang-ayunan nila? Diba? Bakit pa nila kini-question? Pero itong 800 billion nga unprogram pan, nakalusot, wala na isa sa lang kumi-question yan mga kababayan. Yan ang masaklap. Hindi biro to mga kababayan. Bakit magkano bang hinihingi sa ating Vice President para sa confidential fund? Samantalang ito mga kababayan, itong unprogram fund mga kababayan, 800 billion ha. Tinapyas doon sa budget ng 2024 nga 5.768 trillion mga kababayan. Tinapyas nila ito doon at itong 800 billion na ito. Pero yung confidential fund nga hinihingi, nire-request ng ating Vice President, DepEd Secretary, hinarang nila mga kababayan. Tingnan yung kaamawan ng ating mga government official, kaamawan ng ating administrasyon ngayon mga kababayan. Itong kaamawan ni Risa Hontiveros, kaamawan ni Arlene Brosas, ni Raul Manuel, saka kaamawan ng sino pa yung isang babae dyan nga nakaupo sa Yung sila mga kababayan ang magpaliwanag, kumuha sila ng budget, pondo dito sa gobyerno, diyan sa Kongreso. Na hindi nila dinideclare, hindi nila pinapaliwanag kung saan nila ginagastos yung budget nila mga kababayan. Ang lakas ng loob lang questionin yung hini-request na confidential fund, yung budget ng DepEd Secretary, samantala yung nila mga kababayan, yung pondo nga kinulimbat nila sa gobyerno nga hindi sila nagbigay ng resibo, wala silang paliwanag kung saan nila ginagastos ang pira na yan mga kababayan. Pira natin yan, pira yan ng bayan, hindi nila pira yan. Kaya may karapatan tayo magtanong mga kababayan kung saan nila ginagamit yung pondo nga nakuha nila galing sa gobyerno. Diba? Wala namang distrito yung mga yan mga kababayan. Wala naman tayong nabalita ang project na ginagastosan nila. Saan dinala yung pondo na yan. Kaya dapat, tama yung sinabi ni PRRD mga kababayan. Kaya isa yan sila pumipigil sa maisog rally. Kasi dyan sa transparency mga kababayan, tatamaan talaga sila. Kailangan magiging transparent sila. Yun ngayon ang sinisigaw ng mga taong bayan. Magiging transparent kayo. Tama naman sinabi ni PRRD, magpa-liquidate kayo para malaman ng mga Pilipino kung anong pinagagastosan nyo sa pira ng bayan. Tapos ngayon mga kababayan, kung magtanong ang isang tao patungkol sa ginagastos nila, ayan mga kaagad mga kababayan, ipapatawag agad sa Kongreso, no? Kung ano-ano agad tapos andyan yung pananakot agad nga citing in contempt pagka Tapos mayroon pa silang style nga nga yes or no lang ang sasagot mo, hindi ka na makapagpaliwanag. Pag hindi ka sumagot, contempt ka kaagad mga kababayan. Ganon katinding ating mga congressman ngayon mga kababayan. Mayroon namang ilan ding matino-tino, mayroon din namang ilan mga kababayan nga manindigan, kaya lang
mayroong 2, 3 o 4 nga manindigan para sa bayan. Ang iba niyan mga kababayan, manindigan na para sa sarili kapakanan, sa sarili nilang posisyon at kapangyarihan. Yung iba diyan mga kababayan, nagsisip-sip na lang sa Malacanang para, alam mo na rin siguro, yung ano na to, pabiyayaan dito sa 800 billion nga unprogram fund, mga kababayan. Kaya tayo mga kababayan, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita. Kailangan din natin magsasalita para sa kapakanan ng mga Pilipino, lahat tayo mga kababayan. Huwag tayong matakot na magsalita. Ha? Yung matatakotin tayo mga kababayan, ikukulong o ano man, huwag tayong matakot. Kung ikukulong nila, ikukulong. Basta importante mga kababayan, masabi natin kung ang gusto nating sabihin. Ipaabot natin sa gobyerno, nga gising na ang mga Pilipino ngayon. Hindi nang lang pwede gusto takutin na lang tayong mga Pilipino. Pag nagtanong tayo, kukuntim agad tayo sa ano, papatawag agad kundi sa Senado doon sa ano, Kongreso. Kaya mga kababayan, kung ano lang, kung mag-react man lang tayo, kailangan din mayroon tayong basihan. Itong ginagawa natin mga kababayan, komento lang to. Mamaya mga kababayan, may ipapakita akong video dito, paliwanag ni ano, ni Attorney Vic Rodriguez. Ito mga kababayan, hindi talaga to ano nalaman ko to mga kababayan sa maisog rally sa USA nga binabanggit ito ni ano Attorney Vic Rodriguez, no? Patungkol dito sa ano, marami sa ating mga Pilipino mga kababayan hindi alam itong budget ng 2024. Ang budget natin sa 2024. Ang kadalasan niya nakakaalam, may mga congressman lang, mga senador, basta sila-sila na lang diyan ang ano mga kababayan. Para bang wala nang karapatan ang mga sambayan ng Pilipino nga ano dito, makikiosyoso dito sa ano na to mga kababayan. Tira natin 'yan. Kahit utang 'yan mga kababayan, tayo din ang magbabayad niyan. Tayo ang magbabayad, sila ang nakinabang. Diba? Kasi sila na ang ano, kasi yung confidential fund ng confidential fund ng Vice President para sana makinabang yung mga kabataan sa liblib nga kabundukan nga malagyan sila ng school mga kababayan upang maprotektahan sila sa mga mapanglinlang na mga komunistang ano mga kababayan. Hinarang pa diyan sa mga excuse me mga kababayan. Hinarang pa mga kababayan sa mga protector ng mga makakaliwang grupo na nakapasok sa gobyerno. Nagiging legal mga kababayan, naging legal front ng mga CPP, NPA. Yung si ano mga kababayan, si Arlene Brosas. Ano bang ginagawa nyo nila? Mayroon ba silang nagagawa para sa sambayan ng Pilipino mga kababayan? Wala akong maalala eh. Yung si Raul Manuel mga kababayan, may proyekto ba yung mapakinabangan sa mga Pilipino o kaya sa mga kabataan? Sana mayroon. Baka hindi ko lang alam. Pero wala akong alam mga kababayan, may project yan nga ginagastusan sa pondo niya para magamit sa mga kabataan. Ang project lang yan mga kababayan yata ay mag-alsa, mag-rally yung mga kabataan dadalhin sa lansangan para mag-rally laban sa ating gobyerno. Pero sa ngayon mga kababayan, wala na, di na ginagawa yon. Panahon ni PRRD, malaya sila mga kababayan. Pero sa ngayon, panahon ni Dayon Yor, parang magkaisa na sila mga kababayan ng layunin eh. Ganon yung mga yon mga kababayan. Yung mga makakaliwang grupo na yon, pagkaligaw ang estilo ng ating gobyerno mga kababayan, tuwang-tuwa yun sila. Pero pag ang ating direksyon ng ating gobyerno, ating pinuno ay kaunlaran mga kababayan, ang direksyon ay ikabubuti sa mga Pilipino, diyan kukontra sila mga kababayan. Yun ang papel ng mga yan. Diyan kukontra. Dapat yung mga congressman natin, mga senador, alerto sa pagaganyang alerto sila sa mga ganyang, ang tagal-tagal na, ilang dekada na tayong niluloko sa mga yan. Hanggang ngayon, andyan pa rin yan sila. Namamayagpag pa rin, nangluloko pa rin. Kaya itong maisog rally talaga mga kababayan, hinarang nila dahil dyan sa ano na yan. Dahil dito sa, isa na rin itong pinoprotektahan nila, itong
magiging transparency sila, no? Hindi kailangan, no? Yun naman ang sinisigaw dito sa ano, Mais Ugrali. Sa mga ginigising ang mga government official, mga kababayan, hindi para pabagsakin sila, gigisingin lang sila. Ngunit ginagamit lang kapangyarihan, mga kababayan, parang ano parang isuppress talaga ang kalayaan ng mga Pilipino. I-suppress nila, mga kababayan, ang malayang pamamahayag, malayang pag-iipon-ipon, no? Pagtitipon, parang maipahayag ang saloobin sa bawat isa, mga kababayan. Ayaw nilang mangyari yan dahil dito sa ano na to, no? Siguro ang pinoprotektahan nila ito, mga kababayan, itong budget na itong 2024 budget na 5.768 trillion, mga kababayan, hindi billion, trillion, no? Tapos mayroon pa itinapyas agad nga 800 billion ang program pan. Napakalaki niyan, mga kababayan. Marami sa ating hindi nakakaalam, mga kababayan. Ngayon ko lang din ito nalaman, mga ilang oras pa lang noong napanood ko itong report ni vlog ni Bias Random TV doon sa ginagawang Mais Ugrali sa USA, mga kababayan, kung saan si Attorney Vic Rodriguez ang nagsasalita. Ito ang dahilan, mga kababayan, kaya ayaw nilang payagan ang Mais Ugrali kapag sagawa ng rally dito sa sa ating bansa. Doon kasi sa ibang bansa, mga kababayan, hindi na nila hawak Hindi na obra kanilang kapangyarihan. Although may kakayahan nga gumagastos ng si First Lady, mga kababayan, gumagamit ng mga galamay niya sa pamamagitan ng mga paggagamit ng pundo, pero hindi naman na sariling pira yon, mga kababayan. Pira ng bayan yon. Itong ang program pan, mga kababayan, baka dito na kinukuha yung pinupundo nila sa kung ano-ano ang ginagawa nila, yung pagsira sa SMNI, no? Yung paghabla nila kay Kibuloy, yung pagtanim nila ng mga kaso-kasong wala namang matibay nga ebidensya, ay may ebidensya, may mga witness lang, mga kababayan, pero one-sided. Bakit hindi masabing one-sided, mga kababayan? Di ba nung hearing sa Senado ni Kibuloy, yung si Risa Hontiveros ang mga kababayan? Di ba yung mga witness niya inaano na, walang nagtatanong ng mga senador, lahat mga kababayan naniniwala, no? Walang cross-examination. Pero pagdating doon kay Jonathan Morales, mga kababayan, kung saan ang involved dito ay ang ating butihing presidente. Di ba? Kita nyo naman, mga kababayan, anong ginawa nila kay Jonathan Morales. Malaking pagkakaiba doon sa witness nga ipinipresent ni Risa Hontiveros. Na hindi rin kinikilala ang pagkatao, ang background sa mga pagkatao ng mga witness ay, mga kababayan. Hindi tulad sa ginawa na kay Jonathan Morales, hinahalungkat mga kaso o mga pati yung mga record, mga papel ni Jonathan Morales, hinahalungkat nila. Hindi tulad doon sa mga witness na dinala ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kahit pagtanong lang kung sinong pangalan mo, walang gumawa niyan, mga kababayan. Ba? Diyan makikita ang kabayasan. Tapos parang hinahatulan nila agad si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Sa ganun lang. Basta ganun lang. Tapos itong NTC, mga kababayan, isa pa rin tong bias, di ba? Sinuspindi agad ang operasyon ng SMNI. Ang basihan nila, mga kababayan, yung lang sa Kongreso. Kumbaga dinidiktahan nila, sila, hindi natin alam kung itong 800 billion na to nga unprogram pan, baka na bahagian sila dito. Baka lang, mga kababayan, baka na bahagian din sila dito. Kaya ganun na lang kabayas, mga kababayan, ang NTC. Kaya mga kababayan, itong natin sa ngayon, kailangan talaga nating magmatyag, mga kababayan, sa galawan ng ating administrasyon ngayon. Sa galawan ng ating mga congressman at mga senador, mga kababayan. Hindi naman sila habang buhay ganyan, pero pinipili talaga ng mga kababayan nga ma-extend ang kanilang kapangyarihan at hindi sila parang magtagal sila sa posisyon.
Kaya nga yung PI na yan mga kababayan nga talagang pilit lang isinusulong. Nga sila-sila sa Senado mga kababayan, oh, nagkakagulo na rin dahil dyan sa ano na yan. Di ba? Baklas na, nagkabaklas-baklas na ang mga ano dyan sa Senado ngayon. Mula sa Senate President, mga kababayan. Dahil nga, siguro mabagal pag ano si Senate President, sino ba yung binaklas? Hindi ko na tuloy kababayan mabanggit itong ano natin, yung Subiri, no? Siguro si Subiri nag-alanganin mas pagsunod sa gusto ng Malacanang. Ayun. Kasi hindi sumasang-ayon si Subiri mga kababayan dito sa PI na to eh. Oh. Medyo may kunting konsensya pa. Oh, di nagkaloko-loko mga kababayan. Kaya dito pa lang mga kababayan, dito natin makita ang Malacanang gumagamit talaga ng kapangyarihan mga kababayan para ano, walang haharang sa gusto nilang mangyari. At saka mayroon ding ano mga kababayan, itong yung mga nakaraang ano ko to mga kababayan, video, nakita ko lang din. Nangyari doon sa may reporter ng mga kababayan na nag-interview kay President PBBM doon sa ibang bansa nga medyo kahiya-hiya ang inabot mga kababayan. Titingnan natin yung video mga kababayan, saglit lang. Ito mga kababayan, panoorin natin yung video sa mga previous nga interview ni PBBM mga kababayan. Ito ay report ni BMR at Channel mga kababayan. Pero yung shadow dito sa likod nito ni BBM, no? Ang shadow diyan ng mga bodyguards ay papunta sa kanya para pigilin siya sa interview na yan dahil talagang ayaw nila, no? Ayaw nilang itanong ito, kaya lang syempre hindi nila hawak yung ano nasa ibang bansa eh. Sorry. Naupo doon pasensya na mga kabayan. Kaya di ba nakakahiya, di ba? Pansinin niyo yan. Tapos pag sumagot pa, that. Things that ideal maintains because it di ba? Of the Filipino people. Well, tawa na lang isasagot. Ganito yung mga tanso mga kabayan dati nung mga nakakadebate namin sila noon nung eleksyon, yung mga vlogger. Oo. Dahil nga hindi marunong sumagot, tatawa na lang dahil hindi alam sagot. Manang-mana sila rito kay BBM, no? The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino. Nabungol, mga kababayan, nabungol doon sa large plundering large of money from the Filipino people. Nabungol eh. Nabungol, nagkautal-utal. Di Makoy. Sina Junior, mga kababayan. Ayan Teka, Michelle Magarin, shoutout sa iyo Okay, tuloy natin. Punta na tayo naman dito sa interview kay Tatay Digong, mga kababayan. Sa mga kababayan, balikan natin tong interview kay PBBM para marinig natin yung buong interview sa isang reporter na Amerikana mga kababayan. Magbatian muna, no? Mga kababayan, panoorin muna natin itong refresher muna, saka natin puntahan yung iba. Tungkol dyan sa nakailagay ko yung picture ni Pastor Kibuloy, mamaya mga kababayan, meron tayong pag-uusapan dyan Okay? Ayan na po. Wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, sabi dito, why you want all that money get back in your hands from the Filipino people? Grabe ang tanong dito mga kababayan, talagang pag ikaw nga naman hindi mo alam sagot to, no?
or sagutin ito, mabubulol ka talaga, di ba? Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we the narrative. The narrative, di ba? Mga kababayan, nagkabulol-bulol. No, nagkabulol-bulol. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money No, from the Filipino people. I'm thinking that maintains. Oh. Bakit mo ako pinagtatawanan? Tinatanong ka, bakit gusto mong kunin, papunta sa'yo, balik sa'yo yung mga pera ng taong bayan? Nagkabulol-bulol, nagkautal-utal. At ayon nga dito sa reporter na ito, mayroon daw, hindi lang kita, pero yung shadow, dito sa likod nito ni BBM, no? Ang shadow dyan ng mga bodyguards ay papunta sa kanya para pigilin siya sa interview na yan dahil talagang ayaw nila, no? Ayaw nilang itanong ito. Kaya lang, siyempre hindi nila hawak yung nasa ibang bansa eh. Sorry. Naubo doon pasensya na mga kababayan. Ayan, di ba? Nakakahiya, di ba? Pansinin ninyo yan. Tapos pag sumagot pa, dat. That idea maintains because it Di ba? Of the Filipino people. well we Awa na lang isasagot. Ganito yung mga tanso mga kababayan dati nung mga nakakadebate namin sila noon nung eleksyon, yung mga vlogger. Oo. Dahil nga hindi marunong sumagot, tatawa na lang dahil hindi alam sagot. Manang-mana sila rito kay BBM, no? the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question. Di ba mga kababayan? Presidente natin mga kababayan, nagmukhang pingkoy doon sa sa ibang bansa. Sa interview na yun mga kababayan. Kung ikaw ang isang Pilipino nga nandoon sa lugar na yun mga kababayan, anong mararamdaman mo? Ha? Bagsak tayo mga kababayan. Biglang bagsak dati, panahon ni PRRD. Taas noo tayo doon sa mga Pilipino sa ibang bansa mga kababayan. Pero ngayon sa panahon ng PBBM mga kababayan, nagmukha ng tingkoy. Ha? Malayo kay PRRD itong natin ngayon mga kababayan, taliwa sa inaasahan natin. Alam mo bakit nangyari yan? Dahil sa ginagawa nila eh. Kaya hindi niya masagot-sagot na maayos eh. Ang tinatanong siya, no? Dahil sa napakalawak na korupsyon ang ginagawa niya, hindi niya masagot ng matuwid mga kababayan. Hindi niya alam anong sasabihin niya. Ganyan nakakahiya mga kababayan. Pero kung dito sa atin yan mga kababayan, yung reporter yung gorgor yun. Katulad sa ginagawa niya ngayon. Di ba? Kaya lang, wala silang kapangyarihan doon mga kababayan. Kahit mga bodyguard niya, gusto mang kumagat doon sa hindi nila magawa-gawa yun. Kasi wala sa jurisdiction natin mga kababayan. Nasa ibang bansa sila eh. Kaya nagmukha silang tanga talaga. Di ba mga kababayan? Isang lang yan. Aywan ko itong mga troll army ni PBBM, anong masasabi nila dyan? Yung mga vlogger nga mga protector niya, anong masasabi nila dito sa interview na to? Although matagal-tagal lang yung interview mga kababayan, nung nakalipas ba yan? Pero may connection yan dito sa mga kababayan, yung large scale scam na yan, no? Ito makikita natin mga kababayan, maisip natin agad yung 800 billion unprogrammed pan. 800 billion mga kababayan unprogrammed pan. Samantalang itong hinihingi ni BP Sara confidential pan para sa DepEd. Kini-question nila mga kababayan, samantalang napakalaki yung halaga na yung unprogrammed pan. Ni isang congressman walang nagsasalita diyan. Ni isang senador yan, nasaan si Risa Ontiveros, bakit hindi niya kini-question dyan? Yung kini-question niya, giniipit niya si BP Sara. Yung kaguluhan ngayon mga kababayan, diyan nagsimula sa confidential pan na yan. Kaya naghingi si PRRD ng transparency sa mga congressman sa mga senador. Kasi nagmamalinis sila eh. Kung ano-anong pinaparatang lang kay BP Sara, daw lang yon yung
confidential pa na yun, kukurakutin lang o ano-anong sinasabi nila, no? Nung pumitik, minsan lang naman pumipitik yung mga Duterte, mga kababayan, kaya lang, pag pumitik yan, talagang sagad sa buto ang sugat. Nasaktan sila, hindi naman, kaya gumagawa, sa halip na magpaliwanag sila, gumagawa sila ng mga, isyo, para matakpan yung mga isyo na yun. Hanggang sa ngayon, mga kababayan, lumawak ng lumawak ang isyo natin, hanggang isinilang yung Maisog Rally, mga kababayan. Diyan lalo silang natatakot sa Maisog Rally. Dahil ito, mga kababayan, lumabas ito, itong budget sa 2024, 5.768 trillion, mga kababayan, na hindi alam ng mga Pilipino yan. Sila lang ang nakakaalam yan. At saka itong tinapyas agad nga 800 billion nga unprogrammed fund. Napakalaki niyan, mga kababayan. Gusto nilang suluhin yan. Kaya ayaw nila ng transparency. Kasi makikita yan eh. Kaya ayaw nilang magpa-liquidate sa mga mga ginagastusan nila. Kaya ayaw nilang payagan nga magkaroon ng Maisog Rally kasi matutuklasan ng mga Pilipino yan yung hindi pa nakakaalam. Pero ngayon, mga kababayan, dahil sa mga vlogger, malalaman na to. Malalaman na to, mga kababayan. Kaya yung mga vlogger, nga mga million views na, mga kababayan, ay pinapagorgor na nila. Kasi malakas daw makapag-influensya sa mga Pilipino. Kasi, mga kababayan, ang mga mainstream media ngayon, wala na. Wala kang maasahan sa mga mainstream media. Dito ka na lang sa social media. Kaya lang gumagamit din sila ng mga panglaban sa mga vlogger nga manindigan sa katotohanan. Gumagamit sila ng panglaban dito, mga kababayan. Nagbayad din sila ng mga vlogger nga kumukontra. Yung mga pumupuri sa kanila, yung mga troll army nga sinasabi ni PBBM. Pero tulad nito, mga kababayan, ang tanging layunin lang naman ng Maisog Rally, transparency. Kailangan maging transparent ang ating mga government official. Yan ang, mga kababayan. Accountability. Yan ang mga Tapos peace. Yung natin, mga kababayan. Yung katahimikan dapat. Tapos security natin. Tapos yung for sovereignty. Sa sovereignty natin, mga kababayan, tulad ng panahon ni PRRD, peaceful pa yung natin eh. Wala namang nawawala nga natin eh. Diba? Wala naman tayo sovereignty nga nawawala panahon ni PRRD. Kaya lang, na-style nila, mga kababayan, lalagyan ng kulay. Lalagyan lang nila ng issue. Pagbibintangan nila. Tulad ng ginagawa nilang sinasabi nilang secret agreement, yung ang tawag nito. Excuse me, mga kababayan, tinamataan ako ng ubo, mga kababayan. Medyo kumakati yung lalamunan ko. At dito na lang tayo sa sunod nga vlog lang uli, mga kababayan. Mahaba pa to at hindi pa natin naumpisahang panoorin itong ni Atty. Vic Rodriguez, paliwanag. Kumbaga, binabanggit ko lang, mga kababayan, yung dito sa Maisog Rally. Kaya lang, mga kababayan, medyo mataas na, malayo-layo na naman ang oras. Ulitin ko, mga kababayan, kailangan lang nating mapagmatyag dito sa ating bagong administrasyon ngayon, mga kababayan, at doble ingat na rin tayo. Dahil medyo nauso na ngayon ang kalalaga, mga kababayan, ang takutan. Takutan, mga kababayan. Pag hindi ka sang-ayon sa kanila, gorgor daw, mga kababayan, sabi nga nila, gugurgurin ka, no? Kung isa ka namang barangay o isa ka namang government official, tanggal ka sa mga kababayan pagka hindi ka sang-ayon sa kagustuhan nila. Kung ikaw naman ay isang police officer o kaya ikaw isang military officer, mga kababayan, pag hindi ka sang-ayon sa kanila, tulad ng mga nangyayari sa Davao, mga kababayan, hanapan lang nila ng botas. O yung talagang binaklas, mga kababayan, nga hindi alam ng mayor.
Tapos nag-deploy ng 2 batalyon nga SAP nga walang paliwanag. Kaya nagugulat ang mga taga Davao hindi lang Davao ang nagugulat dito mga kababayan. Ang buong sambayanan. Kasi ano ba talaga ang ano, wala naman samantalang wala namang gulo nga nangyayari sa Davao City. Peaceful naman ang Davao. Ganon mga kababayan. At saka isa pa, dapat sa ating mga kasundaluhan mga kababayan, may dalawang ano naman kasi klase ng order eh. Yung unlawful order at saka yung lawful order, no? Pagka unlawful naman mga kababayan, kung para sa akin, kung ako naman sa ano nila, kung unlawful, ba't ba ako susunod? Ba? Basta manindigan lang tayo, manindigan lang kayo nga ang protektahan nyo ang konstitusyon at saka ang sambayan ng Pilipino, hindi yung isang politiko. Lalong-lalo na magbigay ng utos ay hindi naman yung commander-in-chief mga kababayan, isang private individual. Huwag kayo sumunod yan, dapat hindi kayo sumunod, manindigan kayo. Di bali nang marilib, basta wag ka lang sumunod sa mali nga order, maling utos. Kasi kawawa ang sambayan ng Pilipino kung magpapautos ka, lalong-lalo na pagka hindi naman, wala namang mandato sa mga Pilipino yung mag-uutos sa inyo. Ganun lang mga kababayan, ganun lang. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo mga kababayan. Pwede ba akong lambing sa inyo mga kababayan ng isang subscribe dito sa YouTube channel ko? Wala pa akong subscriber mga kababayan, ay pang 21 videos ko pa lang ito, bago lang ako mga kababayan. Ay gusto ko mag-live pero wala pa akong live streamer kasi kailangan ko daw ng 50 subscriber bago ako mabigyan ni YouTube ng live streamer mga kababayan. At maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Paalam mga kababayan.